Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-24 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Inakala ni Jaisel na pabalik na sila ng hotel nang makita niyang malapit na sila sa coastline. Subalit habang palapit ang yate sa dalampasigan ay napansin niyang hindi iyon ang beach kung saan naroon ang hotel na tinutuluyan nila. Pero ang lugar na iyon ay isang napakaganda at nakakamanghang isla. Kaya nagtataka siyang nagtanong kay Jared, "Mr. Leviste, anong ginagawa natin dito?" "Mag-iihaw tayo ng isda." Natigilan si Jaisel. "Doon nila iihawin ang mga isda sa undeveloped island na iyon?" Tanong niya sa sarili. Pagkaraan ay nakumpirma niya ang kanyang mga espekulasyon. Nang huminto ang yate ay agad na bumaba si Carlo upang mag-set up ng apoy sa beach na yon. He was well prepared. Inilagay niya ang lahat ng kakailanganing pampalasa, utensils, pati na rin ang mga isdang nalinisan na ng maayos. Talagang mag-iihaw sila ng isda doon, naisip ni Jaisel. Nag-set up din si Carlo ng isang tent. At nag-umpisa naman si Jaisel na ihanda ang mga isdang iihawin. Nang matapos niyang ihawin ang isda, napansin ni Jaisel na wala na doon si Carlo. At nang tinanong niya ito kay Jared, sinabi nitong babalik si Carlo pagpaalis na sila doon. Hindi na nagsalita pa si Jaisel. Hapon na nang matapos silang kumain ni Jared. Pagkaraan ay nagpaalam siya dito na maglalakad-lakad siya at mamumulot ng ilang shell sa tabing dagat. Hinubad niya ang suot niyang sapatos at nakayapak na naglakad. Maya-maya ay may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya iyon ay nakita niya si Jared na lumalakad palapit sa kanya habang bitbit nito ang isang pares ng pink na tsinelas. Ang isang marangal na taong katulad ni Jared na may bitbit na isang pares ng tsinelas ay talagang mahirap na paniwalaan. Subalit kung paano niya iyon ginawa ay parang napaka-natural lamang sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya ay inilagay nito sa tapat ng paa niya ang mga tsinelas na dala nito. "Isuot mo ito." Pagkaraan ay sabi nito. Natigilan si Jaisel at hindi siya makapaniwalang napatingin kay Jared. Hindi niya inaasahang personal siya nitong ipagdadala ng tsinelas. At nang mapagawi ang tingin niya sa suot nitong tsinelas ay napansin niyang katulad iyon ng dala nito. Parang nakasuot sila ng matching slippers na para sa mga couple. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-24 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Hindi naiwasan ni Jaisel na mag-blush nang dahil sa isiping iyon. Kaya mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at itinigil ang kanyang imahinasyon. Nang maisuot ni Jaisel ang tsinelas ay saktong-sakto lamang iyon sa kanya. Hindi na siya ngayon mag-aalala na baka masugatan ang paa niya. Naging mas komportable para sa kanya ang maglakad. Nanatili naman sa tabi niya si Jared and walk with her naturally. Parang isang nagmamahalang couple ang anino nila habang magkasama silang naglalakad sa tabing dagat. Habang pinagmamasdan iyon ni Jaisel ay napakalakas ng tibok ng kanyang puso. At dahil lumipad na naman ang isip niya kung saan, bahagya siyang nawala ng balanse nang hindi niya mapansin ang isang malaking alon na humampas sa kanya at muntik na siyang matumba. Mabilis naman siyang sinalo ni Jared at dahil doon ay sabay silang natumba sa tubig. Agad naman siyang inalalaya ni Jared na makatayo. Basang-basa ang suot nilang mga damit. "Okay ka lang ba?" Maagap na tanong ni Jared sa kanya. Bahagya namang napangiwi si Jaisel dahil sa naramdamang pagkirot ng kanyang paa. Agad namang gumuhit ang pag-aalala sa mata ni Jared. "Mabuti pa, bumalik na tayo." Pagkasabi noon, ay maingat niyang kinarga si Jaisel. Nagulat naman ang dalaga sa ginawang iyon ni Jared.
Kaya ko namang maglakad, hindi mo na ako kailangan pang kargahin. Subalit nagpatuloy lang sa paglakad si Jared. Baka lalo lang lumala ang kondisyon ng paa mo. Pagkaraan ay sabi nito sa kanya. Wala nang nagawa pa si Jaisel. Hinayaan na lang nitong kargahin siya ni Jared. Naisip ni Jaisel, napakalakas ni Jared. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng panginginig mula sa mga braso nito habang karga siya nito. Pagkaraan ay bahagya niyang iniangat ang tingin niya sa mukha ni Jared na noon ay napakalapit sa kanya. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng mukha nito. Hindi iyon nakakasawang pagmasdan. Kahit pa nabasa ang mukha nito dahil sa pagkatumba nila sa tubig, ay nakakahalina pa rin iyong titigan. Napansin naman ni Jared ang pagkakatitig na iyon ni Jaisel sa kanya at dahil doon ay bahagya itong napangiti at unti-unti nitong ibinaba ang tingin niya kay Jaisel. Hindi na nagawa pa ni Jaisel na ibaling ang tingin niya sa ibang direksyon. Agad na namula ang mukha ni Jaisel. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang iyon. Nalilito siya ng mga sandaling iyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay parang nagkaroon ng makukulay na fireworks sa paligid. Kakaiba ang pakiramdam na iyon. Parang may kung anong magic ang bumalot sa kanila. Ganon din ang naramdaman ni Jared ng sandaling iyon. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Jaisel. Hindi niya malaman kung anong gagawin o sasabihin ng mga oras na yon. Nang marating nila ang tent, ay maingat siyang ibinaba ni Jared. Dahil temporary lang naman ang pagkakaset up ng tent, isang manipis na blanket lang at ilang basic item ang naroon para magamit. Kahit na nga mga ekstrang pamalit na damit ay wala doon. Kaya ang maaaring gawin lang ni Jaisel ay ang hubarin ang nabasa niyang damit at isampay ang mga iyon para matuyo. Pagkatapos ay ibinalot niya sa kanyang katawan ang manipis na blanket na naroon. Tapos ka na bang magpalit? Maya-maya ay tanong sa kanya ni Jared. Ang matangkad at matipuno nitong figure ay nakatayo sa labas ng tent. Yes, tapos na ako. Mahinang sagot niya dito. Pagkatapos ay nahihiya niyang iniabot kay Jared ang kanyang basang mga damit upang maisampay at matuyo. Halos himatayin na siya sa sobrang hiyang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Hindi man lang pumasok sa isip niya na darating ang ganoong pagkakataon na kakailanganin niya ang tulong ni Jared sa ganong paraan. Matapos namang abutin iyon ni Jared ay agad nitong isinampay ang mga basang damit ni Jaisel sa di kalayuan. Ibigay mo sa akin ang telepono mo at tatawagan ko si Carlo para pumunta dito ngayon. Pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya. Nagtataka naman si Jaisel nang marinig niya iyon. Bakit kaya hindi ang telepono nito ang gamitin ni Jared para tawagan si Carlo? Gayunpaman, kinuha pa rin niya ang cellphone niya at binuksan niya iyon para i-unlock bago sana niya ibigay kay Jared. Subalit hindi iyon nagbukas. Nang mapansin niya ang marka ng tubig sa cellphone niya ay agad siyang nagpanik. Isang pangkaraniwang cellphone lamang ang telepono niya at hindi pa iyon waterproof. Mr. Leviste, nabasa rin pala ang cellphone ko. Hindi ko na ito mabuksan ngayon. Pagkaraan ay sabi niya kay Jared. Hindi rin iyon inaasahan ni Jared, kaya pati ito ay bahagyang nag-alala. Napasulyap si Jared sa walang katapusang baybayin at bahagyang napasimangot. Pagkaraan ng ilang saglit ay mahina itong nagsalita. Ngayon lang ay nahulog din sa tubig ang telepono ko at hindi babalik dito si Carlo hanggat wala siyang natatanggap na tawag mula sa akin. Ano? Gulat na tanong ni Jaisel. Kung hindi babalik doon si Carlo, ang ibig sabihin ay doon siya magpapalipas ng gabi? Dahil sa isiping iyon ay nagmamadali niyang binuksan ang tent. Meron pa bang ibang paraan? Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay natigilan siya nang makita niya ang hubad na katawan ni Jared sa harap niya. Walang suot na damit pang itaas si Jared. Kaya naman kitang-kita ang maganda nitong katawan.
Ang bawat bahagi ng katawan nito ay parang yung mga katawan ng model na makikita sa mga magazines. Well-proportioned ang bawat parte ng katawan ni Jared. Bilang isang designer, marami na rin siyang nakitang iba't ibang outlines ng mga kalalakihan. Gayunpaman, iyon ang unang beses niyang makakita ng ganoon kaperpektong katawan katulad ng kay Jared. Nang makita naman ni Jared ang pagkabigla sa ekspresyon ng mukha ni Jaisel, ay bahagya itong napangiti. Humakbang ito palapit kay Jaisel at malagkit niya itong tinitigan. Ang namamaos nitong boses ay animoy ng aakit. Binibigyan mo ba ako ng sign sa pamamagitan ng mga titig mong yan sa katawan ko? Nanunuksong tanong nito kay Jaisel. Sign? Ano namang klaseng sign ang sinasabi nito? Naisip ni Jaisel. Nang matauhan si Jaisel, ay naiwan na naman sa nalilitong kalagayan ang puso niya. Dahil sa ginawang paglapit ni Jared sa kanya, ay gulat siyang napaatras at sinubukan niyang maglaan ng distansya sa pagitan nila ni Jared. Subalit nang humakbang siya paatras, ay halos sabay silang nabuwal ni Jared sa loob ng tent. Dumagan sa kanya ang matipunong katawan nito. Lalong nagulo ang isip ni Jaisel. Hindi niya malaman ang sasabihin dito. Mr. Leviste, this is a misunderstanding. Pautal na sabi niya kay Jared. Sinamantala naman ni Jared ang pagkakataong iyon. Nanatili siyang nakadagan kay Jaisel. Halos maglapat na ang kanilang mga labi sa sobrang lapit ng mga iyon. Ramdam ni Jaisel ang mainit nitong hininga sa pisngi niya. Maya-maya ay nagsalita si Jared. Dahil hindi rin naman tayo makakabalik ngayong gabi, why don't we do something? Ano ang ibig sabihin nito? Nagpapanik na tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang itulak palayo si Jared, subalit lumapat ang mga palad niya sa dibdib ni Jared. Ramdam niya ang tibok ng puso nito habang nakalapat ang palad niya sa dibdib nito. Pareho silang natigila ng sandaling iyon. Mababakas ang matinding pagnanais sa mga mata ni Jared ng oras na iyon. Nasa harap niya noon ang napakagwapo ngunit mapanganib na mukha ni Jared at unti-unti iyong lumalapit sa kanya. Nararamdaman niya ang mainit na buga ng hininga nito sa mukha niya. Nagpapanik siyang nakiusap. Mr. Leviste, pero bago pa man niya matapos ang sasabihin ay lumapat na ang labi nito sa maninipis niyang mga labi. It was a dominating yet lingering kiss. Nablangko ang utak ni Jaisel. Gulat niyang tiningnan ang mukha nito. Ramdam niya ang nakakapasong sensasyong ng hihimasok sa pagitan ng kanyang mga labi. Tuluyan nang bumagsak ang katawan nito sa katawan niya. Isang manipis na blanket lang ang nasa pagitan ng mga katawan nila ng mga sandaling iyon at dahil sa nipis noon ay parang lumampas doon ang init na nanggagaling sa katawan nito dahil ramdam niyang parang napapaso ang balat niya at iyon ang dahilan ng panginginig ng mga himay-himay sa katawan niya. Naging mabigat ang paghinga ni Jared. Mukhang hindi na nito nakaya pang pigilan ang kanyang emosyon na sinubukan niyang makontrol. Ever since that night, Jared had been thinking about Jaisel's sweetness. Inilagay ni Jared sa bewang niya ang mga kamay nito at gumapang iyon sa ilalim ng blanket. Nang lumapat sa balat niya ang mainit nitong mga palad ay hindi na nakontrol pa ni Jaisel ang panginginig ng katawan niya. Nang makabawi si Jaisel, ay nagmamadali niyang itinulak palayo si Jared. Pulang-pula ang mukha niya at sobrang taranta. Huminto naman si Jared. Nang magbaba siya ng tingin ay nakita niya ang natetens na mukha ni Jaisel sa harap niya. Puno ng takot at pagtutol ang mga mata nito. Bigla ay parang may isang pitsil ng malamig na tubig ang bumuhos mula sa kanyang ulo. Nagmamadali niyang pinakawalan si Jaisel at saka siya tumayo. Nang makawala naman si Jaisel, ay nagmamadali itong bumangon mula sa higaan at binalot nito ang kanyang sarili ng mahigpit gamit ang blanket.
Pagkatapos ay nagpunta ito sa isang sulok ng tent at yakap ang sariling umupo doon. Natataranta itong tumingin kay Jared at hindi mapakali. Para namang napako sa kanyang pagkakatayo si Jared. Pagkaraan ng ilang saglit ay tumalikod na ito at lumabas ng tent. Nang makalabas si Jared ay bahagyang nabawasan ang tensyon sa loob ng tent. Ang tense namang katawan ni Jaisel ay tuluyan ng nawala ng lakas. Marahan siyang sumandal sa una na naroon. Nag-iinit pa rin ang kanyang mga pisngi at ang eksena ng naganap na iyon sa kanila ni Jared ay patuloy na tumatakbo sa isip niya. Naaalala niya ang mga halik nito at ang hininga nito. Hindi siya makapaniwalang malapit na nilang gawin ang bagay na iyon. Habang dumidilim ang kalangitan, bumababa naman ang temperatura. Malaki ang pagkakaiba ng temperature sa araw at gabi sa islang iyon. Habang gumagabi ay nararamdaman niya ang pagbaba ng temperatura. Nanatili si Jaisel sa loob ng tent habang mahigpit na nakabalot sa katawan niya ang manipis na blanket, pero nararamdaman pa rin niya ang hindi maiiwasang ginaw. Malamig ang panahon sa tabing dagat at talagang kakailanganin mo ang isang makapal na blanket para panlaban sa lamig. Nanginig si Jaisel dahil sa ginaw. Hindi niya maiwasang mag-isip. Marahil ay mas nilalamig si Jared dahil nanatili itong nasa labas lang ng tent. Hindi na ito muling bumalik pa doon at ilang sandali na rin ang nakakalipas. Saan kaya ito namalagi? Nasa labas pa rin kaya siya? At dahil sa lahat ng mga isiping iyon, kahit na nahihiya pa rin siya at naiinis ay tahimik niyang binuksan ang tent. Maingat siyang tumingin sa labas at nakita niyang namatay na ang bonfire na naroon, habang ang lahat naman ng kagamitang naiwan sa labas ay nanatiling hindi naiibo. Gayunpaman, ay hindi naman niya nakita kung nasaan si Jared. Saan kaya ito nagpunta? Bahagyang kinabahan si Jaisel. Iniwan na lang siya nito ng ganoon dahil sa hindi nito nakuha ang gusto niya? Bulong na tanong ng kanyang isip. Dahil doon, ay tuluyan na siyang lumabas ng tent. Mr. Leviste! Sigaw ni Jared. Mr. Leviste, nasan ka? Muli niyang tawag dito. Nagpalingalinga siya sa paligid. Subalit wala siyang makitang kahit na ano sa madilim na islang iyon. Napakadilim at napakatahimik na ng buong kapaligiran ng mga sandaling iyon. Bahagyang nakaramdam ng pagkatakot si Jaisel. Mr. Leviste, nasan ka ba? Tawag niyang muli kay Jared. Hinahanap mo ba ako? Ang malalim nitong boses ay narinig niya mula sa kung saan. Pagkatapos ay lumabas ito mula sa di kalayuan na may dalang ilang sanga ng tuyong kahoy. Napabuntong hininga si Jaisel nang makita niya ito at agad na nakaramdam ng kapanatagan. I was looking for you. Mahinang sagot niya kay Jared. Hindi naman nagsalita si Jared. Lumakad ito palapit sa patay na bonfire at inilagay nito doon ang ilang tuyong mga sanga at inihanda nito iyon para sindihan. Mukhang nanguha lamang ito ng panggatong at napasobra naman siya ng pag-iisip. Dahil nga wala naman sa plano nilang magpalipas doon ng gabi, kaya hindi sapat ang mga gamit na naihanda nila. Isa pa, nanatili itong doon nakastay sa labas kaya baka nilamig na ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaawa kay Jared, kaya nagsalin siya ng maligamgam na tubig mula sa termos na naroon at ibinigay niya iyon kay Jared. Mr. Leviste, uminom ka muna ng tubig. Tumingin naman ito sa kanya nang walang malinaw na ekspresyon bago inabot ang tubig. Dahil sa napakalapit ng distansya nilang iyon, nakikita ni Jaisel ang hubad nitong dibdib at ang well-defined muscles ng katawan nito. Muli na namang nagbalik sa kanya ang nangyari sa kanila kanina. Dahil doon, malakas na namang kumabog ang dibdib niya. Agad niyang binawi ang tingin niya at inilipat iyon sa ibang direksyon. Babalik na ako sa loob.
Pagkaraan ay mahinang sabi niya dito at nagmamadali na siyang pumasok muli sa tent. Nilingon ni Jared ang saradong tent habang hawak nito ang maligamgam na tubig. Bahagya siyang napangiti. Makaraan lang ang ilang sandali ay muling nag-apoy ang bonfire. Kahit na may distansya sa pagitan ng tent at ng bonfire, ay bahagyang tumaas ang level ng temperatura sa buong paligid. Medyo uminit sa loob ng tent kung saan naroon si Jaisel. Siguro ay mas mainit sa pwesto na kinaroroonan ni Jared dahil sa mas malapit iyon sa bonfire. Naisip ni Jaisel. Muling naglakbay ang imahinasyon niya habang nakahiga siya sa loob ng tent. Pagkaraan ay tuluyan na siyang nakatulog. Hindi pa man siya nagtatagal sa pagtulog, ay muli siyang nagising dahil sa ginaw. Ilang beses siyang bumahin at bahagyang nakaramdam ng pagkahilo. Mukhang lalagnatin pa siya. Nag-aalalang isip niya. Patuloy pa ring may apoy ang bonfire sa labas ng tent. Subalit ang level ng temperatura sa tabing dagat ay napakababa para sa kanya. Hindi niya iyon kakayanin dahil mahina ang kanyang katawan sa mga ganoon. Maya-maya ay narinig niyang nagbukas ang tent. Nakatayo si Jared doon at bahagya itong yumuko at tumingin sa kanya. "Nilalamig ka ba?" Bago pa man siya makasagot ay hindi na niya napigilang muling bumahin. Napakunot noon naman si Jared at tuluyan na itong pumasok sa loob ng tent. Saglit na natigilan si Jaisel at napatingin siya dito. Bakit kaya ito pumasok doon? Tanong niya sa sarili. Naging ugali na ni Jared na sagutin ang mga tanong ni Jaisel ng mga aktwal na kilos nito. Naupo si Jared sa tabi ni Jaisel at kinulong nito sa kanyang mga braso ang katawan ni Jaisel. Ang init na nagmumula sa katawan ni Jared ay kasing init ng apoy. Kaya naman, kahit na nga may manipis na blanket sa pagitan nila, ay malinaw pa rin niya iyong nararamdaman. Parang nanigas naman ang katawan ni Jaisel ng mga sandaling iyon at hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Muli na naman siyang nagpanik. "Mr. Leviste, huwag kang gumalaw." Mahinang saway nito sa kanya. Hindi na nangahaspang muling gumalaw si Jaisel. Gayunpaman, sa ganoon ka-intimate na distansya, ramdam niya ang pagwawala ng kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang malakas na kabog nito. Lalong nagiging delikado ang sitwasyon ng mga oras na yon. "Mr. Leviste, can you please let me go?" Muli ay mahina niyang sabi kay Jared. Hinila ni Jared ang manipis na blanket at ibinalot nito iyon ng mahigpit sa katawan ni Jaisel. Niyakap niya ito na parang isang baby. Bagamat sapilitan nitong ginawa iyon, puno naman ng pagtitiis at pagtitimpi ang mga mata nito. "Matulog ka na." Saglit itong huminto ng pagsasalita. "Wala akong gagawin na kahit na ano sa'yo ngayon. Pero kung patuloy ka pa rin gagalaw, I can't promise anything." Pagkaraan ay dagdag pang sabi nito kay Jaisel. Hindi naman agad nakakibo si Jaisel at agad niyang binawi ang kanyang kamay na gagamitin niya sana para itulak itong palayo. Ang init ng katawan ni Jared ay patuloy na naglalakbay papunta sa katawan ni Jaisel. Kaya naman, hindi na siya masyadong nakakaramdam ng ginaw. Bahagya na ring tumaas ang level ng temperatura ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya nangahas na gumalaw habang nakakulong siya sa mga braso nito. Napakaselan at napakalambot ng katawan ni Jaisel at animoy parang tubig iyon para kay Jared. Kaya naman, napakakomportable para sa kanyang yakapin ito. Ang mabangong amoy ng katawan ni Jaisel ay nalalanghap niya. Para iyong isang nakakaakit na amoy na kumakalat sa buo niyang pagkatao. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga at puno ng pagtitimpi ang kanyang mga mata. Bahagyang tumungo si Jared at tiningnan niya ang maliit at namumula nitong mukha. Pagkaraan ay may sumilay na isang magandang ngiti sa mukha ni Jared.
Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ito? Makaalis pa kaya sila sa islang iyon? Paano kaya sila makakaalis doon ngayong wala silang magagamit na telepono para tawagan si Carlo upang sunduin sila? Ito na kaya ang maging dahilan para maging mas malapit sila sa isa't isa? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam ay magsha-shoutout po muna ako. Ayun, ilang days din po akong hindi nakapag-shoutout. Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Ayun, shoutout po kay Ma'am Flor Arcega, Ma'am Maricar Yasay, shoutout po Ma'am Maricar, Ma'am Alma Luna Howard, ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Sosima Bohol and Shirley Bohol of Sydney, Australia, ayun, shoutout po sa inyo dyan sa Australia, Ma'am Saida Vision, Ma'am Teresa Flores, Ma'am Michelle Denamarca, ayun, shoutout po, Ma'am Dorce Marie Mendoza, Ma'am Elsa Dishman of Kentucky, USA, ayun, Ma'am Sapphire, shoutout po sa iyo, Miss Sapphire and Ma'am Elsa, ayun, Ma'am Juliet Tamayo, Ma'am Connie Espinar, Ma'am Evelyn Togonon of Dubai, Ma'am Maria Shalani Sityong, shoutout po sa inyo, Ma'am Teresita Arevalo, Ma'am Naranjo Luz of Hong Kong, Jean the Best from England, ayun, shoutout po sa inyo, Ma'am Jean, Ma'am Maribel Pe of Japan, ayun po, shoutout po sa inyo dyan sa Japan, Ma'am Janice Lonhas of Qatar, Ma'am Deborah Valdez of Singapore, shoutout po, Ma'am Nympha Tolentino, Ma'am Margarita Lagumbay, Ma'am Rowena Menedal, Ma'am Rose Andela Cruz, Ma'am Ronilyn Bacurayo, shoutout po, Ma'am Edita Capiendo, Ma'am Andrea Jeva of Cebu, ayun, shoutout po sa inyo dyan, Ma'am Marilu Panerio, Ma'am Benny Yaon, Ma'am Marizel Varona, Nicomeda Atejera of UAE, ayan, sa mga kababayan po natin dyan sa UAE, shoutout po sa inyo. Ma'am Nitz Reyes, Ma'am Glyceria Salip, shoutout po, Ma'am Daisy Machitar, Ma'am Nelly Gallo of Canada, shoutout po sa inyo dyan sa Canada and to your family po. Ma'am Gina Managaytay, Ma'am Emilyn Bantilio, Sir James Peter Judilia, shoutout po, Ma'am Shirley Nueles, Ma'am Angelita Regis, Ma'am Mirna Balin, Ma'am Marcia Pasutan, Ma'am Maria Candelaria Santos, shoutout po sa inyo. Ma'am Rhoda Ver Magallanes of Hong Kong, ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Luisita de la Cruz of Riyadh, Saudi Arabia, ayun, shoutout po sa inyo dyan sa mga kababayan po natin dyan sa Saudi Arabia, ayun. Vladimir Casimo, Ma'am Marisa Ditoito, Igorot TV, ayun, shoutout po. Leonoria Desenorio, Ma'am Irene Pascual, Ma'am Clement Gabo, shoutout po. Ma'am Clement Gabo of Hong Kong, Sir Patrick Kalinga and to his mom, Ma'am Raquel Kalinga, ayun, shoutout po. Ma'am Rochelle May Peñaflor of Hong Kong, Ma'am Senaida Bordeos, Ma'am Medi Santillana, Ma'am Nora Salen, Ma'am Edna Galvez, John Lynn Claros, ayun, shoutout po. Ma'am Sir Alvin Fernando, ayun, shoutout po. Ma'am Erlinda Tisoy, ayun, and shoutout din po kay Skype Gaming and sa family niya po. Shoutout kay Prince, kay Mami Olive, Ganelo and Daddy Ray, kay Papa Apple. Shoutout din po kay kay Daddy Sam, Eileen, Cherry and Baby Apple, ayun, coming from Skype Gaming, ayun. Shoutout din po kay Ma'am Mary Ann Sibayan, Catherine Sancha, Doris Sembrano, at yun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking munting channel. And please don't forget po to like my videos, share it with your friends and family, at saka yung mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe na po. Ayun, at bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Happy relationships don't just happen. You make them happen. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.